Sobrang lakas yung ulan. Ito na natin itutuloy ito mga katunying dahil sobrang lakas ng ulan. So bali ito na yung nakuha nating itlog mga katunying, 4 na yung naipon natin. At madadagdagan pa yan, tatabi lang muna natin para isang luto. Dahil yung itlog mga katunying bite size lamang, hindi siya malaki. Pag nilaga natin to, isang sakmul lang, wala na. At ito na pala yung luya natin mga katunying, malaki na. Yun, no? Tapos may dalawang alanganin. Pero ito, sure na to mga katunying dahil malaki na, para na siyang kawayan. So what is up mga katunying, magandang umaga sa ating lahat. At syempre, welcome back sa ating YouTube channel. At kung ngayon lang pala kayo napadpad sa aking YouTube channel mga katunying, ay inaanyayan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At syempre for today's video mga katunying, nandito na naman tayo sa ating mini garden para gawin ang ating daily routine at gawin ang mga dapat nating gawin dito sa ating garden mga katunying. At syempre meron tayong panibagong mission na naman. At hindi pa tayo nakakabili ng punla ng kamatis, kaya ang gagawin natin ay ililipat natin ang ating luya sa ganito. Ililipat natin sa container. At yung tinanim nating kamatis mga katunying ay nabuhay na, kaso nga lang kulang pa tayo ng 6. Bali kasi sa isang box gagawin natin ay 2 kamatis, kaya kulang pa tayo ng 6 na kamatis mga katunying. At mamaya ay mamayang hapon siguro o kaya kapag may time tayo ay na tayo ng puno. Puputulin natin yung para matapos natin yung project natin dun sa may gondol mga katunying. At ngayon ay umuulan at natabunan na ng damo yung ating luya, kaya kailangan nating ilipat. Kukuha tayo ng kahoy dyan mamaya pag nagkaroon tayo ng time mga katunying, gawa ng umuulan. Pero kahit na umuulan ay kailangan nating gumawa ng sisig para magpakain ng ating mga pato. Kaya bibilisan na natin ang paggawa mga katunying, nang sa ganun ay mapakain na natin sila bago pa lumakas ang ulan. At safe na din naman na yung ating kamatis dahil nasa taas na sila. At yung gundol natin ay masyado nang mahaba yung tawag dito, yung kumakalatkat mga katunying. Kaya kailangan na nating gawin mga dapat nating gawin. At mamayang hapon ay bibili ako ng kamatis mga katunying dahil ngayon ay sarado pa. Gawa ng alas 9 or alas 10 yata nagbubukas yung mga katunying. Kaya sa ngayon ay gawin muna natin ang mga dapat natin gawin dito sa ating mini garden. Kasi mula na natin ang paghihiwa ng ating sisig mga katunying, naka-prepare na yun. Hihiwain na lang natin at update ko na lang kayo mamaya pagkatapos natin maghiwa. Let's G! Atin mga katunying, lumalakas ang ulan. Ayan, tumatagos na dito sa ating pinagkukublian ng puno. Kaya kailangan nating lumipat ng pwesto mga katunying. At ililim natin tong ating na-harvest na itlog. Dahil iniipon natin yung itlog na na-harvest natin mga katunying. Ito siya, nilalagay ko siya dito. Itlog ng manok. Kailangan natin ilagay sa lilim para hindi mabasa ng ulan. Muulan na. Lagyan muna natin siya dito. And then, punta na tayo dun sa silong mga katunying. Kailangan nating sumilong. Pero para syempre safety first. Mas okay na yung sigurado. Dahil lumalakas na yung ulan. Kailangan kong dalhin tong ating chopping board. Let's go! Oh my God! Wait! Stop! Stop! Woo! Deb! Open please! Sobrang lakas ng ulan. Buti nakasilong tayo. Buti tumatmura tayo papunta dito mga katunying, dahil kung hindi talagang basang-basa tayo doon. At dito na natin itutuloy yung paggawa natin ng sisig. Ayun. Hindi na ako makapunta sa pinto natin doon, kaya dito na lang tayo kumain.
Pinabuksan na lang natin. Naka-on pa yung tubig. Hindi ko maparad. Gawa ng nababasa tayo. Grabe, biglang buhos. Dito na natin itutuloy yung paggawa natin ng sisig mga kapatid. At pahanap lang ko ng tempo para ma-off yung tubig ng yung switch ng tubig. Pero sa ngayon ay tuloy muna natin dito ating naudlot. Ito yung charger ng cellphone. Okay, let's do this. Ito muna tayong kawawa. Ito na natin itutuloy ito mga katuloy dahil sobrang lakas ng ulan. Grabe ba? At ayun mga katunying, tumigil na ang ulan. Kinigtot niya lang tayo. Binasa niya lang yung ating garden mga katunying. Napanatay lang ang kinigtot. Ngayon tapos na ang ulan at muli nang sumikat ang haring araw, ay itutuloy na natin ang ating naudlot. Dahil tsak sa malamang igutom na ang ating mga alaga. Okay? Let's do this! Lipat na natin ang ating luya mga katunying para lilipat na natin ang ating luya mga katunying nang sa ganun ay may salba natin siya sa damo. Siyempre mga katunying, lalagyan ko na ng darakto at kanin para may serve na natin. So mga katunying, bago pala tayo magsimula, didikitan ko muna yung punit ng ating bota kasi lumalala na mga katunying at need na nating dikitan para hindi na dumating sa punto na out of control na siya. Meron tayo ditong glue. Ano lang natin. Dapat pinanasan ko muna no. Lumalaki na kasi mga katunying. Hindi natin hayaang mas lalo pang lumala. Ganyan lang. Kasi kailangan natin to mga katunying para sa ating paggawa ng ating mga gawain dito sa garden. At habang hinintay nating matuyo yan mga katunying, ayaw ko namang isot na basa yung glue, baka mamaya kasi butas nga siya mga katunying. Baka pag sinuot ko yung bota, di ko na matanggal sa paa ko. So ilagay na natin yung ating kanin mga katunying dito sa ating sisig. And then lalagyan ko na ng darak, tapos lalagyan ko na ng tubig at isa-serve na natin. SG. At ngayong nalagyan na natin ang darak, punta na tayo sa exciting part. Sa Mekos part mga katunying. Mekos lang natin. Pero kung masakit pa rin yung sugat ko. Yun. Pagkatapos nating ilipat yung luya mga katunying, magbabalot tayo ng ampalaya. And then pagkatapos nating balutan yung ampalaya ay lalabas tayo para bumili ng punla. At mamayang hapon ay may tanim na natin. Yun. So yan na natin mga katunying, serve na natin. Pero kailangan nating i-check yung buta kung ano, kasi ano lang naman yun mga katunying. Mabilis lang namang matuyo yun kasi ano siya, para siyang super glue. Kaya tara, let's go mga katunying para maitanim na natin yung ating luya. At kasi ano na naman tayo, tawag dito, maulan na naman. Nabasa yata yung pagkain nila.
Binuksan ko yung ano nila mga katunying. Binuksan ko yung kanilang pinto. Ayaw naman nilang lumabas. Ayun, mayroon na namang itlog. Yun o, may itlog na naman o. 4 na yung itlog na naipon natin. Nagkasama pa rin kayo? Ah! Charan! Itlog! Meron tayong itlog. Meron naman talaga tayong itlog ah. I mean, panibagong itlog, 4 na naipon natin mga katunying. Bali yung manok natin, hindi naman siya araw-araw nagproduce ng itlog gawa nang wala silang lalaki. Puro lang sila babae. Ay, meron palang lalaki mga katunying, yung dalawang puti natin, lalaki, pero hindi naman sila nagaan. Hindi ko lang alam. Gusto lang natin kung kailan nila ng ano. Meron pa silang feeds dito, boss. Hugasan lang natin. Ang mga dapat hugasan. Yun. Let's go, let's go. Ah, tara na dito. Kain na. Namiss yung sisig, no? 2, 4, 6, 7. Nasaan yung isa? Ito, nasa likod. Huwag kayo mag-alala, bibigyan ko din kayo ng sisig. Hindi ko kayo makakalimutan, syempre. Mga pet malulodi ko kayo eh. Come on, let's eat guys. Okay. Tumalsik sa mukha ako. Oh. Tara, dito na. Huwag na bagal-bagal. Hindi ko na nasusubuan tong tropa ko eh. Yung iba mga katunying takot sa akin, pero yung isa hindi. Ito, tumutuka sa kamay ko. Yung iba niyang kapatid, natatakot sila sa akin. Ano, takot sila. O, takot silang lahat. Siya lang talaga yung bukod tanging malapit sa atin. Ito na. Oh. Tingnan niyo mga katunying, napapatukan natin siya sa palad natin. Pero yung iba, iano natin yung iba. Ayaw nila. Ayaw nila. Siya lang talaga. Ito ang aking best friend. Diba? Ito yung palaging nangangalabit sa atin mga katunying kapag nandito tayong nagpapakain. Tapos parang hindi pa natin sila pinapansin, gawa ng puro tayo daldal. Nangangalabit siya. Pero minsan yung kalabit niya masakit na. Siguro may halo ng galit. Ang tagal mo! Ang tagal mo magbigay ng pagkain! Okay, hugasan na natin to. At kukuha tayo ng box mga katunying. Tatob ko lang tong aking balde nang sa ganun ay matuyo. Tapos yung itlog mga katunying, kukunin natin pala, nakalimutan ko. And then papalitan muna natin yung ano, bago natin ilipat yung luya, ay papalitan muna natin ng pangbalot yung mga ampalaya natin mga katunying, para hindi sila mabansot. Ito na yung itlog. Tapos ang na-harvest natin na itlog lahat ay 4 na. And then malapit-lapit na yung pag-ano natin mga katunying. Nilalagay ko siya dito mga katunying, kinukolekta kong itlog. At ito na ang nakolekta natin. Hindi ko siya inugasan mga katunying para ano, hindi itlog. Bali ito na yung nakuha nating itlog mga katunying, 4 na yung naipon natin. At madadagdagan pa yan, tatabi lang muna natin para isang luto. Dahil yung itlog mga katunying, bite size lamang. Hindi siya ano, hindi siya malaki. Pag nilaga natin to, isang sakmul lang, wala na. Kaya tara mga katunying, simulan na natin na palitan ng pangbalot yung mga ampalay natin. Tanggalin natin yung plastic, palitan natin ng net. Let's see mga katunying ko. At ayun mga katunying, ano tayo? Start na. Ito na yung ating pangbalot at nandito na yung ating gagamitin para sa luya. And dahil malaki-laki na yung mga ibang bungang pinalutan natin mga katunying. At syempre yung ibang bunga man naman mga katunying na maliliit ay balutan din natin. Habang wala pang tama,
ay anuin na natin. Unahan na natin yung mga peste. Tataratatat. Bali lahat ng lahat ng pangbalot na to ay binigay ng amo natin mga katunying for free. Kaya thank you so much sa amo natin dahil todo suporta siya sa pag-garden natin mga katunying. Yan. At marami na namang bunga na marami na namang bunga na kailangan nating balutan ng plastic muna. Bali kasi yung plastic mga katunying ay pansamantala. Yan. Kasi nung mga binalutan ko pa lang to ay malilit pa lang sila, hindi pa pwedeng ipitan. Pag inipitan natin ay sila, masisira. Ngayon na pwede na silang ipitan, edi ipitan na natin. Ano pang hinihintay natin? Diba? Ay, ito maliit pa to, hindi pa ito pwede. Plastic muna ulit kita, ha. Yan ka lang. Yung mga malalaki muna unahin natin. Ito maliit din to. Hello. Kuha tayong plastic. Nice. Ang daming lamok. Yan, mga ganyan na yung babalutan natin ng net mga katunying. Yan na yung mga ininet natin. Para magamit muli natin yung plastic sa ibang bunga. Diba? Kasi kapag hindi natin ililipat ng plastic, yung mga maubos yung plastic natin, hindi natin magagamit yung net, sayang naman. Sarado pala yung dulo nito, no? Siya lang pala yung bukasan niya. Okay, now I know. Nakanganga pa ako, tapos biglang may nahulog na no? Uod. Ilipat natin tong plastic dito. So yung box ng natin mga katunying, box ng ating luya ay dudugtong lang din natin sa hilera nito. Dito lang din natin ilalagay. Yan. Parang sinukat lang Tapos hintayin nyo ako dito mga katunying dahil kukuha ko ng lupa. At ang kukunin kong lupa ay yung doon sa pinagano natin ng luya. Hintayin nyo ako mga katunying. Ay mga katunying, balikin ako pala pati damo para syempre dagdag pataba natin to. Grabe. Lipat na natin sa ating plant box. Sayang yung mga damo. Dagdag pataba na din to mga katunying. Maganda yung lupa na to dahil buhagag. Ito yung inano natin mga katunying. Ito yung ating kinalandra noon. Hindi naman natin kayang pigilan yung damo Kaya ibagsa lang natin tapos bunot-bunutin na lang natin yung damo pagka nagsilabasan sila. Diba? So dali lang durugin tong lupa na to. Tsaka isang kagandahan ng mga katunying pag nasa box yung pananim natin ay kapag mag-grass cutter tayo, pwede nating pasingitan ng grass cutter tong paligid ng box. Titingin na din pala ako ng okra mga katunying pero hindi pa ako bibili. Titingnan ko lang kung meron silang tinda. Kasi kailangan muna nating i-prepare yung kakailanganin nating box bago tayo bumili ng okra para pagka bili natin ay tatanim na natin agad. Yun. Buhos ko na lang to.
May saluyot pa oh. Huwag mong tatao ba? Ay, papasabi siya. So kuha pa ako mga katunying ng lupa. Hintayin nyo na ako dahil wala tayong camera man mga katunying. Hindi natin may susunod yung camera. SG. Okay. Ito na. Oh. Tabunan natin yung mga damo. Ayan. Okay. Bali, first time ko pala magtanim ng luya mga katunying. Hindi ko alam kung paano kumpuni yun. Pero try lang natin kung paano. Siyempre kung hindi natin itatry, hindi natin malalaman. At least sa ganitong paraan ay matatry natin kahit sa box lang. Okay naman siguro sa box yun, kahit na sa box lang basta maganda yung lupa. Ngayon mga katunying, kunin ko na yung luya. At ito na pala yung luya natin mga katunying. Malaki na. Yun, no? Tapos may dalawang alanganin. Pero ito, sure na to mga katunying dahil no, malaki na, para na siyang kawayan. Bali itong dalawa na alanganin, pagsasamahin natin sa isang box, tapos itong sure na, sa isang box lang siya. Ito na, tanim na natin. Para madiligan natin mga katunying. At dahan-dahan lang para hindi masaktan yung kanyang ugat. Yun. Lagyan natin siya dyan. Okay, tapos tatabunan natin. Yan. Tapos syempre didiligan natin yan mga katunying. Tanim muna natin itong dalawa. Yan. Pakalago kayo ha. At mag-ano kayo ng agbagas kayo tinaggado. Para masubukan ko naman kung paano at kung mag-work ba kung pagtanim natin ng luya. Yun, dadagdagan ko lang ng lupa mga katunying. Kaya didiligan na natin ito mga katunying dahil aalis tayo. Okay. Wait lang mga katunying, iyon ko lang yung tubig. May mga katunying, ito na ang ating tubig. Diligyan na natin. Pero alalay lang para hindi maano yung ugat niya. Huwag nating itatama, huwag nating ida-direct sa mismong puno niya mga katunying. Bali, pag nagtatanim tayo ay hindi natin sinisiksik. Di ba kapag minsan pag nagtatanim tayo mga katunying ay sinisiksik natin yung sa may ano. Ganon din ako dati. Kapag nagtatanim ako ay sinisiksik ko, parang ginaganito ko dun sa may puno. Pero mali pala yon. Dahil kapag lalo na pag ganito na may ugat na mga katunying, pag siniksik natin siya ay may tendency na mabali yung ugat niya at mahirapan siyang makarecover. Kaya kayaan natin na yung tubig yung magkukompress sa lupa para maano sa ugat niya. Kaya yun, diligan na natin. Kahit na punuin natin mga katunying yung ano, yung ating box ng tubig, ay punuin natin ng tubig yung box mga katunying, mag-ano din siya agad, madidrain din siya agad dahil dun sa butas ng ating box. Ayun mga katunying, tapos na tayo. Lagay ko na yung tubig dyan, then i-off ko na dun sa switch. Bali ngayon naman mga katunying ay aalis tayo, kaya hanggang dito na lamang muna ang update dito sa ating mini garden. At sana'y makabili na tayo ng kamatis. Kaya ayun, maraming salamat po sa walang sawa niyo pong suporta sa akin at sa aking mga kasama. Mag-ingat po palagi mga katunying. Ayun, God bless po. Bye bye.